Senado, eh, pwede nating ibalik sa kanila ngayon itong ginawa nila. Pwede nating ibalik sa kanila at sabihin natin sa kanila na, "Oh, wait lang, 'di ba nararapat lang din na hintayin niyo muna ang finality, ang paglabas ng resulta ng kanilang, pagrepaso sa mga argumento at facts na nakasaad sa motion for reconsideration." Make sense mga kaibigan? Kasi kung titignan mo nakakapagtaka mga kaibigan, na nakapaghintay 'no, nakapaghintay ng matagal ang Senate, ilang buwan bago bago umaksyon 'no, ilang buwan muna mga kaibigan. Pero ngayon na tila napakabilis ang kanilang pag-archive dito sa impeachment ni Sara Duterte. Hindi tuloy nawawala ang isipan ng mga Pilipino na natatakot ang Senado sa inilabas na motion for reconsideration ng Kongreso dahil may laban ang nilalaman nito upang baliktarin ng Korte Suprema ang kanilang naunang pasya. Mga kaibigan, kapansin-pansin din kasi ang tila paninigurado ni Senator Marcoleta na hindi na daw mababago ang pasya ng korte. Gayong mismo sa bibig ni Justice Marvic Leonen na mutawi sa kanyang bibig na ang mga kataga na hindi sila perpekto. Na ang Korte Suprema, ang mga judges sa Korte Suprema ay hindi perpekto. Na sila din daw ay nagkakamali. So, ibig sabihin dito mga kaibigan, napatunayan din ito no, ng mga iba-ibang mga kaso, no, mga kaibigan, na mayroong unanimous decision ang Korte Suprema. Pero dahil sa motion for reconsideration ay binaliktad nila ang kanilang desisyon. So, ang tanong natin mga kaibigan, no, if the Senate can't respect due process, paano pa sa ibang issue? Mga kaibigan, no, sa totoo lang due process ito eh. Ito yung due process mga kaibigan. Bakit? Kasi in-archive nila in-archive nila. Without mga kaibigan, no, hearing or hindi man lang sila nag-antay sa ilalabas na desisyon ng Korte Suprema patungkol sa motion for reconsideration. Pinatay ka agad nila, in-archive agad nila. So yan po ang walang due process. Hindi po dininig ang panig ng Kongreso, hindi po dininig yung mga facts, basta na lang po nila in-archive. Yan po ang walang due process. Kasi nagsasalita itong mga kongresista, itong mga senador na to ng due process eh. Pero kung titingnan natin mga kaibigan, yung ginawa nila dito sa pag-archive ng impeachment ni Sara Duterte, yan po talaga ang pagpatay sa due process. Walang due process ang ginawa nila. Na basta na lang nila in-archive itong impeachment na to nang hindi man lang inaantay ang sagot ng Korte Suprema sa motion for reconsideration. So ito na mga kaibigan, no? Ito pa, ayon kay Escudero, sinusunod lang daw nila ang desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing labag daw sa batas ang impeachment dahil sa paglabag daw sa one-year bar rule. Pero mga kaibigan, meron nga tayong motion for reconsideration. Uulitin ko na naman, no? At take note, binigyan si Vice President Sara Duterte ng pagkakataon na magkwento patungkol sa motion for reconsideration. Binigyan siya ng 10 araw ng Korte Suprema para magkomento dito sa motion for reconsideration ng Kongreso at ng ilang mga civic group. So, nasaan dun yung sinasabi ng Kongreso na due process, no? Mga kaibigan, walang due process. Kasi pinagkokomento pa nga itong si VP Sara Duterte, hahantayin pa nga until 10 days eh. Pagkatapos, in-archive na kaagad nila, nagmadali sila. Hilaw na hilaw mga kaibigan ang pag-archive nila dito sa impeachment ni VP Sara Duterte. Hilaw na hilaw talaga, no?
So, ito mga kaibigan 'no, binanggit din ni Escudero 'yun 'no, mga kaibigan, yung, ang landmark case na Francisco versus House of Representative na nagpatibay sa 1-year bar rule laban sa multiple complaints. Sinabi rin ni Escudero sinabi rin niya na sina dating Supreme Court Magistrates Adolfo Azcuna, Antonio Carpio at Renato Puno ay pabor noon sa ruling na isinulat ni dating Supreme Court Justice Conchita Carpio Morales. Pero mga kaibigan, alam niyo ba ang katotohanan kasi? Pinabulaanan ito ni dating Justice Adolfo Azcuna. Ang pahayag ni Escudero ay sinabing walang TRO o formal injunction noon. Tanging panawagan lamang sa House of Representatives na panatilihin ang status quo. So, may mali na naman mga kaibigan, no? Nagko-quote siya na sinabi daw ni ganito, ni ganyan-ganyan, pero may mali na naman, no? So, dito mga kaibigan, nilinaw na po no, ni Justice Carpio na magkaiba ang paraan ng pag-file ng impeachment laban kay dating Chief Justice Hilario Davide at sa kasalukuyang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, no? So, tingnan natin yung San Francisco ruling. Nagsisimula ang 1-year bar rule, mga kaibigan, no, kapag ni-refer na ng plenaryo ang reklamo sa Committee on Justice at kumikilos na rin ang committee. Yan po yun. Pero sa kaso po ni Davide, idiniklarang unconstitutional ang reklamo ni Escudero dahil ito ay pangalawang reklamo na kahit tinanggap na ng Justice Committee ang unang impeachment complaint, no? Ay yung impeachment complaint ni Chis Escudero ay unconstitutional na dahil nahuli na sila at na-trigger na ang 1-year bar rule. Yan po yung sabi no ni Justice Carpio. So sa kaso po ng impeachment complaint no laban naman dito kay VP Sara Duterte, ang unang tatlo naman ay hindi in-refer sa Committee on Justice. Yung ika-4 na reklamo lamang ang nakakuha ng mahigit 200 na boto sa Kamara at direktang ipinadala sa Senado. Kasi yun naman po ang nakalagay sa ating Constitution, 1987 Constitution, na once na merong 1/3, no, or more than 1/3 na mga kongresista ang pumirma, mga kaibigan, automatic na po yun na natitrigger na po ang pagka-impeach ng isang impeachable official. Yan po yung mga kaibigan. No? So hindi na po kailangan ng mga kung ano-ano pang mga rituals. No? Kailangan lang po ng pirma ng 1/3 ng mga kongresista. Kaya naman, may mga nagsasuggest, no, mga kaibigan, na magkaroon daw ng oral arguments. So, ano ito? Itong oral arguments na to. Tulad na lang guys, no, ni Justice Azcuna. Yan. So, ang sabi po, maaaring magkaroon ng oral arguments, no, sa Supreme Court patungkol sa motion for reconsideration. No? So, sa ganitong naniniwala po, mga kaibigan, ang marami ng mga legal minds, mga dating Supreme Court justices, at iba pa mga kaibigan na sa ganitong klaseng sensitibong kaso ng impeachment, lalong-lalo na ito, no? Vice Presidente, tapos nakitaan ng napakaraming mga ebidensya, mga kaibigan, no? At ang malala pa nito na offense, no, ni VP Sara Duterte ay first time nangyari in the Philippine history na merong isang Vice Presidente na nagmura, mga kaibigan, nagmura online, kita ng buong mundo. At nag-threat siya online, nangontrata. Sinabi niya na siya ay nagkumausap na, meaning to say, nangontrata na, mga kaibigan, ng taga-ganon para ipatsugi yung tatlo. No? So, si PBBM, Elisa, at saka si SMR. At ang sabi pa, no joke daw, no joke. No? 2 beses sinabi niya, no joke, no joke. At kinonfirm pa niya, ang sabi pa niya doon sa kanyang kinausap na, huwag kang titigil hanggat hindi sila nagaganon, huwag kang titigil. At ang sabi daw ng kausap niya, yes. So mga kaibigan,
First time ito in the history of the Philippine politics na meron tayong ganitong klaseng vice presidente na nagawang mag-threat sa tatlong tao, malalaking tao sa Pilipinas. So, first time ito mga kaibigan, hindi ito basta-basta na kaso at hindi ito dapat pinapalampas. Kaya nga mga kaibigan, nakakadismaya na meron tayong mga senador, sa totoo lang pati yung ating mga estudyante, no? Yung estudyante natin, mga bata pa, yung mga elementary, high school, college students natin, nadidismaya mga kaibigan. Kasi anong sabi nila? Si VP Sara Duterte ay hindi daw role model. Nakakasira daw, no? Sa mga, kumbaga sa values, nakakasira sa values ng mga kabataan na ito ba yung kanilang magagaya? Ito ba yung ma-imitate ng mga kabataan natin na magmura napakalutong at online ay magbanta sa pagpapatsugi ng mga tao? Kung nagawa niya ito, mga kaibigan, sa tatlong malalaking tao sa ating bansa, how much more sa ating maliliit na mga tao? Kaya hindi ito dapat na pinapalampas. Kaya mga kaibigan, no? Itong sinasabi po na magkaroon ng oral arguments ay nararapat lamang, no? Dahil napakasensitibo po nitong kasong impeachment na ito laban kay VP Sara Duterte. Iba po ito Hindi lang ito kaso ng impeachment case ng katiwalian. Hindi lang Meron pang malalim ang issue mga kaibigan, pati yung the totality of her personality, no? The totality of her personality, the character ng vice presidente ay hindi nararapat na maging public official, lalong-lalo na kung magiging presidente in the future. Talagang hindi talaga siya fit sa ganitong klaseng trabaho dahil mga kaibigan sa kanyang mga pinakitang mga behavior at napaka-unstable, no, ng kanyang pag-iisip mga kaibigan. Iba-iba, pagkatapos yung iba nakikitaan siya ng medyo maluwang, no, medyo maluwang yung kanyang utak. Nakikitaan siya ng ganyang mga behavior. So ito ba, i-retain nyo talaga? Ito ba, gusto nyo manatili at gusto nyo pa talaga lumaban sa 2028 election? Kaya nakakalungkot mga kaibigan ng ating mga senador na ganito sila mag-isip. Parang okay na lang sa kanila, normal na lang sa kanila ang mag-hire ng assassin. Normal na lang sa kanila yung mga katiwalian na ganito. Normal na lang sa kanila yung mga ganitong klase. Ano ba? Gusto niyo ba talaga i-normalize na lang at illegalize na lang ang mga korupsyon at illegalize na lang ang pagmumura at ang pag-hire ng assassin? Yan ba talaga ang gusto niyo? Anong klaseng Pilipinas mayroon tayo kapag ganito ang ating mga public officials in the future? Makes sense mga kababayan? So ito pa. Ito mga kaibigan So ito, no? Ito ang sinasabi na magkaroon ng oral arguments upang magkaroon ng pagkakataon ang House of the Representatives na maipaliwanag ang facts at legal basis ng kanilang motion for reconsideration. Kasi mga kaibigan ang desisyon ng Korte Suprema ay pwedeng magbago. Kung ang facts ay mali o kulang ang analysis, pwedeng magbago at sabihin ng Korte Suprema na ay okay, binabaliktad namin yung ang aming hatol, no? Unanimous decision, binabaliktad namin kasi mali pala yung aming nagamit ng mga facts. Mali pala, no? Pwede yun mga kaibigan. Kasi sabi nga, di ba ni Marvick Leonel, hindi daw sila perpekto. Sila daw ay nagkakamali, no? So, at tatanggapin yun ng taong bayan. Guys, tao lang naman yun. Wala namang taong perpekto no? So, tatanggapin natin yun. Basta, kailangan ay tanggapin nila, no? Kumbaga, ibaliktarin nila yung kanilang desisyon na aayon doon sa mga tamang mga datos na ibinigay ng Kongreso sa kanilang motion for reconsideration, no?
So eto mga kaibigan 'no, ang desisyon ay puwedeng magbago, um, anytime 'no. So itong Senate, mga kaibigan 'no, Senate acted without hearing this stage. That's like deciding a case without hearing other witnesses. Nagmamadali, hilaw na hilaw 'no, mga kaibigan. Eto ha, mga kaibigan ha, okey. Sabi ng ano, sabi nga dito, the best decision ang pag-archive 'no. May mga nagsasabi mga kaibigan, ng mga legal minds na the best decision pa rin daw itong pag-a-archive sa articles of impeachment kaysa ibasura ng tuluyan. Kasi once na in-archive mo lang daw yan mga kaibigan, anytime pwede mo daw hugutin doon sa pagkaka-archive 'no. So, napapaisip nga ako, eh. Hmm, so ibig sabihin pala mga kaibigan, kapag ang Korte Suprema ay nagsabi na, "Okey, binabaliktad na namin yung aming desisyon." So anytime puwede palang hugutin ng mga senador itong impeachment at puwedeng ituloy, 'di ba? Kaya kung titingnan natin yung Thanksgiving yung victory party na ginawa ng kampo ni VP Sara Duterte ay sobrang hilaw na hilaw. Dahil hindi pa talaga final, wala pang finality. Sabi naman mga kaibigan ng mga kongresista, um, tatanggapin naman nila, eh, 'no? Tatanggapin nila. Just in case ito talagang Korte Suprema ay hindi aminin na yung kanilang pagkakamali at hindi nila i-overturn yung kanilang, desisyon, tatanggapin 'yan. Eh, meron namang February 6, eh. Puwede namang magsampa ulit sa February 6. Kasi kita niyo nga mga kaibigan, maging ang ating pangulo, sinabi ng pangulo natin nung tinanong siya